have a good news to you. I never talked with anyone before. I will announce the official age range. I will extend the age for the candidate for Miss Grand around the world. I will announce very soon. So I do hope to see the best one or the fit one to be back to Philippines very soon. Okay. Would you support to work us in the future soon? Of course, No, Papa. what would you like? What would you like to work? I would like to continue doing some of my charity programs, those that I already started back in the country. It doesn't focus on just one organization or foundation. If we can help a lot more causes, of course, specifically focusing first on stopping war and violence, and that's truly the heart of Miss Grand International. But then again, if we could help youth, elders, people who we can help when it comes to education as well, and a lot more causes that we can help, then I think that's what we are actually going to focus on aside from the business part of Miss Grand International. I know that's really the heart of any pageants as well, just like MTL. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At napanood nyo po ang pahayag ni Mr. Nawat na kung saan ay binago nila ngayon ang age bracket ng mga sasali dito sa Miss Grand. At yung kanyang pahayag yung posibilidad na magkakaroon ng back-to-back ang Philippines crown dito sa Miss Grand International. At nabanggit rin po ni CJ Opiasa dito sa kanyang interview na baka mayroon rin silang mga foundation or yung cause na kung saan ay magkakaroon ng advocacy rin itong Miss Grand International at hindi lang nakafocus doon sa mga bagay na kung saan kadalasan ay nababash ang organization. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sinusubaybayan nga po natin ang journey ni CJ dito sa Miss Grand. So nai-report natin doon sa ating mga naunang video na magkakaroon siya ng tour sa 4 na buwan ay 10 bansa yung inilatag ng Miss Grand sa kanya. So in other words ay hindi siya araw-araw na magla-live selling or magbibenta ng mga products. So dito ay natutuwa tayo mga kapolitika sa mga development at sa mga ginagawa ng Miss Grand dito kay CJ, kasi sa tingin natin ay alagaan ng Miss Grand para maalagaan rin po yung kanilang image or yung kanilang reputasyon, most especially na maraming mga elephants in the room ang naglalabasan at yung mga in-spill ni Miss India ni Rachel Gupta na kung saan ay napakaraming mga ginagawa itong Miss Grand na kung saan ibinunyag niya. So whether we believe it or not, ngayon ay masasabi natin na mag-ingat na ang Miss Grand sa kanilang mga ginagawa dito sa mga winners, or else ay tuluyan talagang masisira ang reputasyon ng nasabing organization. And we think na gagawin nilang maganda ito at smooth yung pag-reign ni CJ Opiasa para hindi tuluyang masira yung kailang imahe. Okay, so yun po ang aking pagkabasa. Even though kung totoo man yun or hindi yung sinabi ni Rachel Gupta, ang importante dito ay maganda at smooth ang mga ginagawa ng Miss Grand dito kay CJ. So mga kapolitika, gusto ko rin itong advocacy ng Miss Grand, kasi sabi nga natin doon sa ating mga naunang video ay dapat hindi lang mag-focus dito sa pagla-live selling yung Miss Grand International. Kinakailangan na multitasking rin yung organization, magkakaroon rin sila ng mga advocacy at yung mga cause na kung saan ay makikita na nakakatulong rin yung organization sa community. Okay? So yun mga kapolitika, ating update at yung ating reaksyon dito sa bagong pahayag ni Mr. Nawat. At meron din po pala siyang video na kung saan is tila ba nambubuli na po doon sa sa kay Rachel. So hindi po natin yung tinotolerate mga kapolitika. So ayaw po nating i-play dito sa ating video dahil napaka below the belt na po yung yung mga banat ni Mr. Nawat dito kay Rachel patungkol sa kanyang physical. Kilala naman natin itong si Mr. Nawat na talagang pag may kaaway siya ay hindi niya mapigilan na magsalita against doon sa mga kaaway niya or mga kalaban niya. So sana ay magpreno-preno rin po itong si Mr. Nawat, kasi below the belt na talaga yung mga sinasabi niya dito kay Miss India, particularly sa kanyang armpit. Okay, so hindi daw nila nagustuhan yung amoy ng armpit ni Miss India. So I believe na nasa kultura po yan ng mga Indian, kahit nga dito mga kapolitika sa Pinas, kahit nung nasa Davao ako ay sa tingin ko part na po ng culture ng mga Indian na mahilig sila sa mga spices. Kung kaya minsan ay nangangamoy po talaga yung kanilang katawan. Okay, so
iwasan ni Mr. Nawat kasi lumalabas sa parang racist na siya mga kapolitika. Okay, so hindi po maganda yun para sa organization. Well, anyway, we hope for the best dito kay CJ at yung kanyang mga future projects at yung mga gagawin niya dito sa Miss Grand na kung saan ay patuloy po nating tutukan kung ano ang maganap. Okay? So, ano ang inyong mag-reaction dito sa sinabi ni Mr. Nawat na kung saan ay posibleng mag-back-to-back ang Philippines at yung advocacy ni CJ Opiasa. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.